Kumusta kayo? Siguro nagtataka kayo dahil ilang araw na din na hindi ako nakakapag-post ng video. This video is going to be a really personal topic, lalo na sa buhay ko. Hindi lang ito tungkol sa rides, pero ito ay tungkol sa isang journey na sobrang malapit sa puso ko. Ang aking journey sa pag-aalaga sa aking mahal sa buhay na merong demensya. Ang aking mama, who has an early onset dementia. Also, I think this could bring awareness to everyone. At syempre sa mga taong nag-aalaga din ng mahal nila sa buhay na merong ganitong kondisyon. Sa mga taong tahimik lang na nahihirapan. At sa mga nangangailangan din ng paalala na hindi kayo nag-iisa. Sa simula, maliit na bagay lang. Naiiwan niya yung gamit, nakakalimutan yung mga simpleng salita or paulit-ulit yung kwento. Akala namin normal lang dahil tumatanda na. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Si Jel. Ikaw si Jel? Ay, Mami, siya daw si Jel. Pero habang tumatagal, napapansin naming may mas malalim na dahilan. Nung na-diagnose si mama na meron siyang early onset dementia, parang may dumaang bagyo. Ang daming tanong sa isip ko. Paano ko siya aalagaan na ako lang? Wala na si Papa sa buhay namin. Namatay na siya kaya. Sino? Si Papa. Papa? Nilibing natin, di ba magkasabay tayo? Matay na si Papa. Kasi nung nakumpay siya, kinumpay si Papa, namatay. Kaya nang nakumpay Naalala mo pa si Papa? namatay na rin siya. Kaya, Ako, sino ba ako? huh? Sino ba ako? Saan? Ako, sino ako? Saan? Ako, sino ako? Magkasama tayo, nilibing natin si Papa. Kasama ba tayo nun? Tapos Hindi, ako lang mag-isa. Kaya- Sino ba ako? Sino ba ako? sinabi pa sa iyo na kuhanin ako, di ba? Sino ba ako? Sino ba ako? Sino ako? Kilala mo pa ba ako? Sino? Anak kita, di ba? Anong pangalan ko? Jel. Jel? Asawa ko si Jel. Ako si Red. Red ba ito? Si Red. Si Red ako. Kaya hindi ko alam kung paano. Paano ko ba siya poprotektahan? Paano ko ba ibabalanse ang lahat? Trabaho ko, mga opportunities, ang pamilya ko. Honestly, sobrang hirap. Merong mga araw na parang ang bigat-bigat ng puso ko na nakikita mo yung taong mahal mo na unti-unting nakakalimutan yung kanyang sarili at yung mga taong mahal niya. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ma? Ano pangalan mo? Si Jel. Ikaw si Jel? Ay, Mami, siya daw si Jel. Kalagay pa, Red Jel. Red Jel. Hindi lang yung malalaking bagay, gaya ng kapag nagtatanong siya kung sino ako, pati yung maliliit na moments when she forget na kumain na pala siya o nalilito kung nasaan siya kahit nasa bahay lang naman kami. Extreme and long patience talaga ang kailangan at pinaka-importante sa journey na ito. Pero aaminin ko, tao lang ako. Hindi siya laging madali. Bukod sa emotional, physical na bigat, ang journey na ito is sobrang financially draining din. Dahil maraming times na sobrang kailangan niya ng atensyon at na kailangan kong talikuran yung trabahong ginagawa ko para sa pamilya ko at para na rin sa kanya. Sobrang daming adjustments na napakahirap gawin. Minsan may mga pagkakataon na kailangan mo ng biglaang atensyon para sa kanya. Madalas, lagi na lang ako napapatanong sa sarili ko, kaya ko pa ba? Kung minsan, yung pagmumotor ang nakakapagkalma ng isip ko. Pero, kapag naubos yung gasolina nito, siguradong magsisink in na naman sa isip ko
yung lahat ng bagay, yung lahat ng struggles na ito. Pero kahit ganun pa man, pilitin ko pa rin talagang gawin lahat. Siyempre, mahal ko siya eh. Nanay ko siya. Hindi nga niya ako sinukuan nung baby pa lang ako eh. So bakit susukuan ko si mama? Sobrang hirap lang talaga ngayon dahil wala na si papa. Minsan, lagi kong tinatanong kay bossing, parang napakalaking responsibilidad na ipinatong niya sa balikat ko. Pero kahit mahirap, kahit sobrang nakakapagod, ginagawa ko ito dahil alam kong kailangan nito ni mama ko. Alam kong kailangan niya ako. Yan ang palagi kong nakikita sa mga mata niya kapag kaharap ko siya. Mga bagay na hindi niya masabi pero nararamdaman ko. Pero alam niyo ba, sa gitna ng mga struggles na ito sa pag-aalaga sa kanya, may mga bagay pa rin akong natututunan na ang pag-aalaga kay mama, tinuruan ako nito to slow down. Na ma-appreciate yung mga simpleng bagay, yung mga moments na kasama ko siya ngayon. Kahit na pinoproblema ko kung paano na yung bukas. Tinuruan din ako nito na ang pagmamahal hindi lang para sa mga madadaling araw. It's about showing up kahit gaano pa kahirap. At kahit mahirap, may mga moments na nagbibigay pa rin sa akin ng lakas. Like yung makita ko siyang ngumingiti sa mga jokes kahit hindi naman niya talaga nagigets. At yung minsan na nag-hum siya ng paborito niyang kanta. Those are the priceless moments right now with her. At isa pa sa nakakapagbigay sa akin ng lakas. Pagkatapos kong alagaan si mama, sasalubungin ako ng yakap ng aking mag-ina. Love you, Daddy. Love you, Daddy. Mwah. Para sa mga nag-aalaga rin na mga mahal nila sa buhay, grabe, sobrang saludo ako sa inyo. Yung ginagawa nyo, yung mga sakripisyo nyo na ito, hindi ito biro. Kung kahit minsan feeling nyo hindi kayo enough, sobrang lakas nyo kapatid. Okay lang mapagod, tandaan nyo, hindi kayo nag-iisa. Kung hanggang ngayon nakikinig ka pa rin, maraming salamat sa pakikinig ng parte ng buhay ko na ito. Lagi nating tandaan, kahit sa gitna ng struggles, may pag-asa at pagmamahal.